Ngayon naman po makakapanayam naman natin si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita po ng AFP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon, Jiggy, at sa lahat po na nakasubaybay sa programa, magandang hapon. Unahin ko lang po yung reaction nyo sa martial law kasi kakatapos lang ng panayam natin kay Congressman Tom Villarin at sinasabi po niya na dati pa ay alam na ng militar at pulisya ang presensya ng mga grupong ito sa Marawi, pero sa pananaw niya ay hindi na po kailangan pa ng martial law. Ngayong nanalo sa Korte Suprema yung mga pro-martial law, ano po ang masasabi niyo dito? Well, unang-una po, natutuwa po kami sa Armed Forces na nagkaroon po ng pagboto, pabor po sa pagkakaroon ng martial law. At ito po ay senyales na tinitingnan namin bilang pagpapahalaga sa ginagawang misyon ng ating mga kasundaluhan ngayon dyan sa Mindanao. At kung ipapahintulot mo, Jiggy, nais ko lang din basahin yung statement ng ating Armed Forces mula kay Chief of Staff, kay General Anyo. Apo, go ahead po. Apo, ang kanya pong statement ay tungkol sa favorable decision of the Supreme Court regarding the petition against martial law. And the statement reads, and I quote, "The Armed Forces of the Philippines is very glad and expresses its appreciation to the Supreme Court for the favorable ruling which is supportive of martial law in Mindanao. The Armed Forces of the Philippines takes this as a vote of confidence that we are doing what is right and what is necessary for the restoration of the rule of law, peace and order in the whole island. We remain committed to our mandate to protect our people and the integrity and sovereignty of our country. The mission is not yet done, but we can assure our citizens that we are focused and determined to carry on the fight till peace and order in Mindanao is fully restored and the liberation of Marawi is achieved at the soonest time possible." End of quote. Yan po ay salaysay o statement po ni Chief of Staff General Anyo bilang sagot po sa nangyari po na boto ng Supreme Court Justices sa pagkakaroon po ng martial law sa Mindanao. Apo, dito sa balita naman, kaugnay po na operation laban sa Maute ISIS, may mga impormasyon daw ho na nasa Sulu na si Isnilon Harpilon. Ano po ang latest po dito? Unang-una, Jiggy, katulad ng aming mga pahayag ng mga nakarang araw, wala pa rin kaming nakukuhang katibayan na nagpapatibay na siya ay nariyan na nga sa ibang lugar. At ang ating pong paniniwala, dahil wala po tayo nakukuhang katibayan, ay nariyan pa rin po siya sa loob ng Marawi. Pero kung sakasakali po na naging totoo ito at nagkaroon ng pruweba na ito ay talagang tama, ito ay nangangahulugan na inabandona niya ang kanyang mga kasamahan sa Marawi na patuloy pa rin nakikipagpakpakan. At ito ay isang senyales ng pagkaduwag ng isang kasamahan sa combat. At ganun din ng sabi nga ng karamihan ay an act of cowardice for abandoning the men he is leading. Yun po. Apo, may balita na ho ba dun sa mga hostage, yung mga ginagawa nilang human shield, kung ano na po ang lagay, kung ito ba'y nasisilip pa ng mga asset po ninyo? Yes, mayroon pa rin po tayong nakukuhang mga ebidensya na nariyan pa rin po yung mga ilang bihag. At maaaring kasama na rin po daw si Father Chito dyan sa mga naiiwan pa. At ito nga pong nilabas kahapon ng Joint Task Force Marawi ay isang nakakagulat na pangyayari dahil itong mga hostages ay ginagamit ng grupong Maute na mangolekta ng pera at magnakaw sa mga establishmento dyan sa may commercial ng Marawi. May 3 po kasing pub dyan. At ang naibigay pong salaysay sa atin ay umaabot na sa kalahating bilyon o 500 million pesos ang nakukuha na halaga ng cash
at iba pang ari-arian tulad ng alahas at kagamitan ang nakupkom nitong mga teroristang ito sa kanilang pananalagi niyan. Opo. Bilang panghuli po, sa tingin niyo ho ba ay magtatagal pa talaga itong laban na ito o ano po nakikita niyo rito, General? Jiggy, hindi na po kami naglalagay ng anumang deadline sa ating isinasagawang operasyon kung hindi gawin na lamang po ang angkop ng mga hakbang nang sa ganon ganap ng malibre o maliberate ang syudad ng Marawi sa kamay ng mga teroristang ito. So gagawin lang po natin ang kinakailangan sa abot ng aming makakaya at tapusin ito sa mga pinakamadaling panahon. Maraming salamat sa pagkakataon sa Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP. Salamat po, sir. Salamat din, Jiggy. Magandang hapon.